Today, everyone, we are proud to present our Emotional Communication Board, a simple yet powerful tool created to support students, especially with those autism spectrum disorder, in order to analyze and understand their feelings and emotion inside the classroom. Gamit po yung mga printed manipulatives ay nakagawa po kami nitong kinustomize namin na communication board. Kung makikita nyo po, nag-print po kami dyan ng mga emotions and nag-generate po kami ng mga QR codes para mai-scan mamaya. And itong ginawa po namin na to ay pwede pong gamitin sa lesson at pwede rin pong kahit hindi lesson. Pwede po siya gamitin sa lesson ng ESP Grade 8 Emotion and kahit sa everyday use po sa isang classroom setting with the assistance of teacher and yung student po na mismong mag-a-assess ng emotion niya. Nga ba ginagawa ang Emotion Communication Board na aming ginawa? So, nandito po si Jairus para ipakita ang paggamit ng Emotion Communication Board. Una, alamin kung ano ang iyong nararamdaman sa kasalukuyan. Gamit ang arrow manipulative, ilagay ito sa tapat ng emosyon na sa tingin mo ay iyong nararamdaman. Ang arrow ay may velcro, kaya madali itong ilagay at alisin. Ikalawa, tignan sa emotion board kung saan matatagpuan ang emosyon na iyong napili. Bawat emosyon ay may kasamang QR code na magbibigay ng tulong upang maintindihan at ma-manage ang nararamdaman mo. Ikatlo, i-scan muna ang QR code sa kaliwang bahagi ng napiling emosyon. Pagkatapos, i-scan naman ang QR code sa kanan. Ang mga ito ay naglalaman ng video o audio guide na makakatulong sa pag-regulate ng emosyon. Pang-apat, pagkatapos ng mga video o audio guides, balikan ang emotion chart sa gilid. Tignan kung nagbago o nanatili ang emosyon mo pagkatapos gawin ang mga hakbang. Ito ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong nararamdaman. O diba? Madali lang? Ngayon, ang communication board na ito ay pwedeng gamitin ng mga estudyanteng with or without disabilities. Kasi kung ating susuriin ang bawat videos, makikita natin na mayroon doong mga visual, subtitles, and also audios. So, with the proper guidance of a teacher or even a guardian, mas madaling malalaman or mas madaling magagamit ito ng mga bata with impairments or disabilities. So, ano pang hinihintay natin? Let's learn and live with inclusivity.